Good morning everyone at muli purihin ang Panginoon sa ating lahat at salamat sa buhay na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Muli po tayo po ay makakapakinig ng isa na namang pong verse na magbibigay sa atin ng encouragement, pagpapalakas. Dahil po ang salita ng Diyos ay tunay na nagbibigay ng kalakasan sa ating mahihina. At ito po ang verse na ibibigay ko sa araw na ito. Ang 1 Peter 5:7. Ang sabi po dito, sa Diyos mo ibigay ang iyong alalahanin sapagkat siya ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Pagpalain nawa ng Diyos ang aking pagkasabi sa kanyang salita. Tunay nga po na ang Diyos po ang tunay na nagmamalasakit sa lahat ng tao. Bakit ka po ito nasabi? Madalas nakikita natin yung malasakit ng tao sa pagbibigay. Tunay po may malasakit sila. Minsan inaalala din tayo, tunay po na naalala niya tayo. Ang mga taong nasa paligid natin, nakakatulong din sila, nagbibigay ng malasakit. Pero ang katotohanan po, may mga bagay na hindi mo maipaliwanag o may mga bagay na hindi mo maipaunawa. Kahit nandyan yung mga pamilya mo, nandyan yung mga kaibigan mo, na tanging ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. At sa mga bagay na ito, Diyos lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Dahil siya lang ang tunay na nakakaunawa sa hindi mo kayang ipaunawa sa mga taong nasa paligid mo. At nagmamalasakit siya sa alam niyang nararamdaman mo. Concern po ang Diyos maging sa nararamdaman natin na hindi natin maipaliwanag, hindi natin maipaunawa sa iba. Diyos lang po ang nakakaunawa sa atin. At tunay nga po na sa panahon ngayon, maraming naliligalig sa mga krisis, sa mga bagay-bagay na nangyayari. Tandaan po natin ang alam po natin ang Word of God. Ang mga pangyayari pong ito ay nasusulat sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay aware sa mga Word of God, hindi po tayo magugulat kung bakit ito nangyayari, hindi po tayo magugulat kung bakit nararanasan ito, kasi nakasulat naman po ito sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang nakakaalam ng kanyang salita ay hindi matatakot, hindi mangangamba kung ano man ang mangyari, sapagkat nakahanda sila. Alam nilang na ito'y mangyayari. Ang tanging lang po nating magagawa is manalangin. Mag-pray po tayo sa ating Panginoon na kalaya ang ating bansa, ang ating pamilya, maging ang ating ang buong mundo sa mga nararanasang ito. At sabi nga, ilagak po natin sa Diyos ang ating mga alalahanin. Madalas kasi kaya lalo tayo nag-aalala kasi yung problema, pinoproblema pa natin. Yung alalahanin, inaalala pa natin. Once we are praying sa Panginoon, kapag naipanalangin na natin sa Panginoon, isuko mo na sa Kanya. At ipanatag mo ang iyong kalooban. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, kapanatagan. At yung mga bagay na isinuko at pinalangin mo sa Kanya, siya nang bahala doon. Huwag mo na itong alalahanin ang nais ng Diyos. Magpatuloy ka at manampalataya ka, magtiwala ka sa Kanya. Dahil ang mga pagsubok po na ating nararanasan ay hindi po kalooban ng Diyos, pero inaalaw niya na maranasan natin kasi po doon tayo tatatag, doon tayo titibay kung ang ating isipan ay positibong. Lahat ng mga pagsubok ay positive ka na ito po ay proseso sa iyo ng Panginoon para ikaw ay lumakas lalo. Pero kung tayo po ay tatanggapin natin itong negatibo, tayo po talaga ay magiging mahina. Kaya tayo po ay yung mga alalahanin po natin sa buhay, magtiwala po tayo sa Diyos na kaya niyang alisin lahat para makita mo ang napakagandang plano niya sa buhay mo. Dahil ang Diyos po, wala siyang ginawang pangit. Lahat po ng plano niya ay maganda.
kaya po nagiging pangit na minsan akala mo ay hindi nakikita ng Diyos yung sitwasyon mo. Ang totoo po nakikita kanya. Pero minsan inaalaw niya. Maging si Job naman po, inalaw ng Diyos na si Job ay makaranas na mahihirap, sakit, namatayan ng anak, nawala ang kanyang mga source of sa mga source of income niya, nawala lahat ng kanyang kabuhayan. Pero gayon pa man, nagtiwala siya sa Panginoon. Kahit itinatakwil na siya ng kanyang pamilya, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. At sa bandang huli, nakita po niya kung ano yung plano ng Panginoon. Dahil hindi siya natinag, patuloy siyang nagtiwala. Kaya sa mga panahon po na nararanasan natin, huwag po tayong matinag. Magtiwala po tayo sa Diyos dahil makikita natin na mas maganda po ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa at sa mundong ginagalawan natin. Kaya magpatuloy po tayo na manalangin at isuko sa Panginoon ang mga bagay na ating inaalala. At muli, nawa ay nakatulong itong verse na ito para kayo ay mapanatag, mapayapa kung ano man ang nararanasan at kinakarap nyo sa mga kasalukuyang ito. Muli, maraming salamat po sa lahat na nakikinig at God bless po sa lahat.